sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan
Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Hey! Come on, church! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigawan, sa tugtugan, sa sayawan, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, yes, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, yes, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ay Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sa mga bundok, sa tabing dagat, sa mga lungsod. Well, let's say, sa naik, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoon! Kung kami ay luluhod sa iyo, ay sasamba, kami ay iyong diringgin, at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kami ngayon'y nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, yes! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala
isa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, yan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Sama-sama tayo. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Hey! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh Diyos, oh Diyos, oh Diyos. Yes! Papurihin ka, Panginoon! Lahat ng papuri ay tanging sa iyo, O Diyos. Patuloy ka namin inuluwalhati, sinasamba. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos.
Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri at ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang kahulan. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Panginoon. Woo! Sige mo, purihin natin siya. Siya'y karapat dapat purihin. Kay karapat dapat sambahin. Woo! Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing, Ikaw ay Diyos! Woo! Oh! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y sa'yo isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay. Ikaw lamang.
na pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Bahay Pagsamba, kamusta po kayong lahat mga kapatid? Welcome sa ating pong live streaming ng ating pong His Presence Church Cavite, Batangas Worship Cell Celebration. Good morning po sa lahat na nakatutok na po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa ating gawain ngayon pong umaga. Kasama po natin, maagang maaga, naririto po kayo sumusuporta sa gawain at excited na makinig ng salita ng Panginoon ngayon pong araw na ito. Good morning po sa ating lahat. Welcome again sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Sa lahat po ng mga kapatid natin na nag-like na, nag-follow, at sa mga hindi pa nakakapag-like at nakakapag-follow sa ating official FB page, huwag kakalimutang i-like at i-follow para lagi kang updated sa ating mga gawain. Ganun din mga kapatid, huwag kalimutang i-share ang ating live broadcast sa mga oras at sandaling ito. Bago tayo magpatuloy, check natin. We have right now 14 shares already sa ating pong live broadcast. Kaya huwag kakalimutang i-share po. Share. Sa pamagitan ng pag-share nito, mas malalawak po yung ating reach ng mga taong maaabot po natin. Siyempre, the best na nating i-share yung ating live broadcast sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho, kapitbahay, at sa inyong mga friends sa Facebook na hindi po ninyo friend. Pero hindi kayo close. Pero baka pwede nyo pong ibahagi ito sa inyong pong Facebook wall para po maibahagi natin ang salita ng Panginoon sa umaga pong ito. Sa pamagitan po ng pag-share, malaking bagay po ito para sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi mas marami tayong naaabot ng salita ng Diyos. Good morning po again sa ating lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Nais ko pong batiin yung mga kapatid nating maaga pa lang ay naririto na sa live broadcast. Ayan, minabati natin ang ating kapatid, si Brother Ed at si Sister Beth at ang kanyang buong pamilya, ang De Cepeda family. Good morning po, binabati natin. Ganon din sina Mika, si Michael, si Gab. Good morning ang Espiloy family. Binabati rin natin ang Cortez family sa pangunguna ni Brother Raymond and Sis Karen at ang kanyang buong pamilya. Good morning. Nabati rin natin ang good morning si Nanay Dory Hermino. Kasama rin natin si Nanay Ellen Arandia. Good morning sa inyong buong pamilya. Ganon din, kasama natin ngayong umaga si Brother Ervil at ang kanyang buong pamilya, si kapatid na Syra at si Baby Alicia Shekaina, si Arfi at si Rafi. Good morning from Silang, Cavite. Binabati din natin ang good morning si Pastor Analin, kasama natin si Sam at si Naomi. Ayan, kasama natin ngayon pong oras na ito. Good morning. Binabati rin natin si Chels Kathleen Umali at ang kanyang buong pamilya. Good morning po. Ayan, good morning sa inyo. Ayan, pinagpalang umaga. Binabati rin natin pumipiyok. Pinagbabati natin sina Tita Susan at Tito Rick at ang kanyang buong pamilya, ang Umali family. Good morning. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating gawain. Bago tayo bumati sa isa't isa, huwag kakalimutan again, i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Share. Ayan, para mas lalo pong lumawak ang ating reach. Ganun din mga kapatid, bago tayo manalangin, bago natin simulan ang gawain ito, huwag kakalimutang mag-comment. Comment po kayo. Kung andyan po kayo at kasama natin, may nalilimutan si Pastor na batiin, mag-comment lamang po kayo dyan. Para kayo po ay nababati natin. Okay. So, purihin ang Panginoon. At sa mga papasok pa lamang, I hope and pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at nawa po ay ang mensahe ng Panginoon ngayon sa pagpapatuloy po ng ating pong journey sa Book of Genesis, about our everlasting possession. Ito po ay bahagi po ng ating pong series, at ito po ay nasa ikatlong bahagi na po. Part 3 na po tayo ng our everlasting possession sa Genesis 23, kaya excited po ako para ibahagi sa inyo ang ikatlong bahagi nito. Okay?
So sama-sama po tayong manalangin mga kapatid at hingin po natin sa banal na spirito na tayo po'y maging bukas, bigyan tayo ng karunungan, bigyan tayo ng kaalaman, ng kaunawaan at puso na handa pong tanggapin ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa atin sa umaga pong ito. Tayo po lahat ay sama-samang lalapit sa Diyos sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po naming pinupuri ka at pinasasalamatan sa isang panibagong umaga na punong-puno ng pagmamahal mo, O Diyos, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, dahil ipinapadama mo araw-araw sa tuwing kami babangon, sa tuwing kami gigising, ay daman-dama namin, Lord, yung iyong pagmamahal sa amin at pag-iingat mo sa amin sa gitna ng aming pagtulog, kasama po ng aming mga mahal sa buhay. Papasalamat kami, Lord, sa panibagong pagkakataon at panibagong lakas, Panginoon, upang harapin ang isang bagong umaga. Lord, lahat ng ito ay dahil sa iyo, dahil ikaw po ang Diyos na lagi pong nagbibigay sa amin ng patuloy na biyaya mo, O Diyos, para kami ay makapagsimula muli at makapaglingkod para sa iyong kapurihan. Lord, bagamat hindi po kami na naibibigay yung 100% namin sa paglilingkod, kaya Lord, sa oras na ito, alam namin na batid mo yung mga kamalian, batid nyo po yung aming mga nagawang pagkakamalit, kasalanan. Lord, sa iyo po namin pinasisiyasat aming banal na spirito ang pinakamalalim na bahagi sa aming mga puso, sa aming mga buhay na nakikita mo, Lord, yung aming mga kahinaan, aming mga naging kakulangan, ang aming mga naging maling ginawa sa isip, sa salita at gawa. Kami po ay totoong tunay na nagsisisi at humingi ng tawad sa iyo, aming Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, patawarin mo kami, O Diyos, at maranasan namin ang pagbabago sa tulong at biyaya ni Kristo Jesus na lagi pong nararanasan namin, Panginoon. Tulungan mo kaming talikuran ng lahat ng ito at tulungan mo kaming mabago ang aming mga buhay patungo sa nais at kalooban mo. Lord, sa umagang ito, sa aming pakikinig sa iyo po mga salita, sa araw na ito na pinabanal mo, O Diyos, na kami po ipinagsama-sama mo para mapakinggan ang napakahalagang mensahe na aming maririnig bago namin simulan ang linggong ito. Alam namin, O Diyos, na special ito, kaya special din sa iyo ito. At nais namin, Lord, na hingin ang iyong patnubay, ang iyong gabay. Kayo po ang magpaunawa sa amin ng lubos. Kayo po ang magpabago sa amin, mag-inspired sa amin, Lord God, sa oras na ito. At patuloy na mag-bless sa amin through the works of your hand, Lord God. Through your anointing to your presence, Lord God, ay patuloy through your power, Lord God, ay maranasan namin ito sa iyo pong kapangyarihan, sa iyong biyaya, O Diyos. Patuloy, Lord, na ang iyong kapangyarihan ang aming hinihingi na manguna sa amin. Be our pastor, be our mentor, be our teacher, be our guide. Lord, be our revealer of truth, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyo pong mga salita. Samahan mo kami, alisin niyo po yung mga bumabagabag sa aming mga isip at puso, Panginoon, upang magulo, madefocus kami sa gagawin mo sa aming buhay ngayon pong umagang ito. Lord, ingatan mo kami at patuloy, Lord, na bakuran ng iyong pong mga anghel sa langit, ang iyong mga warrior angels, O God, upang wag bahayaan ang kaaway na sirain, gambalain, alisin sa focus ang aming mga buhay sa paglapit sa iyo. Muli, O Diyos, sa iyo po kami humihingi ng patnubay. Sa iyo po kami humingi ng gabay, our dear Holy Spirit. Si Kristo lamang ang maitaas, si Kristo lamang ang mapasalamatan, si Kristo lamang ang mapapurihan at maluwalhati sa gawain pong ito, O Diyos. Ikaw lamang at ikaw lamang ang bida ng araw na ito. Maraming salamat. Alam namin, Lord, we will receive blessing, we will receive power, we will receive anointing, we will receive healing, at marami pang iba
at satisfaction at anumang mga answered prayer pa namin, Lord, ay tatanggapin namin as we hear, as we gather, and as we experience your presence, Lord God, as we encounter you, Lord God, sa umagang ito, ay we expecting more from you, O God, sa araw na ito. Maraming salamat sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen, Amen, at Amen. Binabati natin si kapatid na Divine Katapang. Magandang umaga sa inyong buong pamilya, kay Ate Claire at kay Kevin at sa mga bata, kay Nanay Rita, magandang umaga. Nabati rin natin si Tatay Turo at si Nanay Feli. Ayan, binabati rin natin. Okay, binabati rin natin si kapatid na Bel at si Philip Sepaya. Good morning. Binabati rin natin si Tatay Arturo Lopez. Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa HPCI Lemery and Cavite. Ayan. Cavite and Lemery, Batangas. Ano ba yan? Ayan, puri po Panginoon. Magandang umaga po again. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayong pong umagang ito at patuloy na i-expect ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong pong umagang ito. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na po ng ating series patungkol po sa our everlasting possession sa Genesis 23. At excited po ako sa ikatlong bahagi na ito. Marami tayong matututunan sa Panginoon. Amen po ba? At dapat focus ka sa gagawin ng Panginoon sa iyo ngayong umagang ito. At marami tayong matututunan sa Kanya as we grow and mature at mag-deepen yung ating knowledge sa Word of God. Okay? Diretso na po tayo. Genesis 23. Our everlasting possession. Okay. Last time, ang una nating tinahak po ay ang pasimula po ng Genesis 23, which is the death of Sarah. At sinabi po doon sa verse 1 and 2, nabuhay si Sarah ng almost 127 years at pagkatapos mabuhay ay diniklara po ang kanyang kamatayan sa verse 2 na siya po'y namatay sa Kiryat Arba na tinatawag na Hebron at doon mismo sa lupain ng Kanaan. At sa pangyayari pong ito, sa pagkamatay ni Sarah ng kanyang pinakamamahal na nakabiyak, ay labis po ang paghihinagpis, ang pagdadalamhati ni Abraham, ang kalungkutan ng lingkod na si Abraham sa pagkamatay ng kanyang minamahal na si Sarah. Last week, pinag-aralan natin, syempre, kinakailangan pong iwanan muna pansamantala ni Abraham si Sarah dahilan sa ito'y kinakailangang ayusin ang magiging libingan ng kanyang may bahay dahil sila po ay naninirahan sa isang lupain na hindi naman po sila tagaroon talaga. Sila po ay dayuhan lamang at dahil sila ay dayuhan lamang, wala po silang karapatan na magkaroon ng kahit na anong ari-arian sa lugar na yon unless ikaw ay residente doon at ikaw ay citizen doon, ay maaari kang magkaroon ng sarili mong property. But dito sa puntong ito, wala pong paglilibingan, no? Dahil sila po yung mga dayuhan lamang sa lugar ng lugar na iyon, ay kinakailangan pong makipag-usap at mag-asikaso ni Abraham para sa paglilibingan ng kanyang may bahay. So, dumating po sa punto na pinag-aralan natin yung negotiation between the Hittites and Abraham. So, nakita natin kung paano sinimulan ito. Sabi sa verse 3, iniwan ni Abraham ang bangkay ng kanyang asawa at nakipagkita siya sa mga Heteo. Sabi sa kanila, nakatira ako sa lugar ninyo bilang isang dayuhan. So, ibig sabihin, he knows his place. Alam niya kung ano ang kanyang sitwasyon, ang kanyang posisyon bilang isang dayuhan, bilang traveler sa lugar na yon. Kaya kung maaari, sabi ni Abraham, ay pagbilhan din niyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan ng aking asawa. No? Sa verse 5, agad na tumugon ang mga Heteo or Hittites. At sabi sa verse 6, Ginoo, makinig ka muna sa amin.
So kapag may mga ganitong salitaan na Ginoo makinig ka muna sa amin, meaning to say, isang pagpapatunay na may respeto, inirerespeto ng mga Heteo si Abraham. So sabi niya, kilala ka namin bilang isang tanyag na tao at alam po nila marahil na sinasamahan si Abraham ng Diyos. Kaya maaari, sabi nila, maaari mong ilibing ang asawa mo kahit saan na pinakamabuting libingan dito sa amin. Tapos sabi po doon, walang sino man sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan para mailibing mo ang asawa mo. So yan po yung takbo ng ating pinag-aralan. And then sa verse 7, yumukod agad si Abraham bilang tanda ng pagrespeto at pasasalamat sa harapan ng mga Heteo. At sa puntong ito, sa verse 8, sinabi niya, kung papayag kayo, no? Ito po yung tugon ni Abraham, kung papayag kayo na ilibing ang asawa ko dito, tulungan niyo ako nakausapin si Efron. Ito po yung naging huling eksena. Tulungan niyo ako, yung mga Heteo, tulungan niyo nakausapin si Efron na anak ni Zoar na ibenta niya sa akin ang kuweba niya na nasa tabi ng bukirin niya sa Makpela. So sabihin niyo sa kanya na babayaran ko siya sa tamang halaga rito mismo sa harapan ninyo para maging akin ito at gagawing libingan ng kanyang asawang si Sarah. Okay. Ngayon, ang pag-uusapan natin, matapos na mamatay si Sarah, kinakailangan makipag-negotiate ni Abraham sa lilibingan ng kanyang asawa. At ito na, dumating na yung pagkakataon na sa bahagi na ito na ating pag-uusapan ngayong umaga, ang pagbili ng lupa bilang kanyang sariling property ang lingkod na si Abraham. Ang kauna-unahang property, real property ni Abraham sa lupang pangako, sa lupain ng Kanaan. Particularly yung kanilang paglilibingan. Okay? So yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga para meron po kayong idea, no, bakit ba natin pinag-uusapan ang pati ba naman pagbili ng property ng lupa ay kailangan meron din pala sa Bible at ano ang significance nito sa ating buhay, ano ang pwede nating matutunan at mai-apply sa pamagitan ng istorya at ng journey na ito sa buhay ni Abraham at sa kauna-unahang pagkakataon na siya'y makabili ng kanyang sariling lupa sa loob ng lupang pangako na pinangako sa kanya ng Diyos. So, pinakita natin kung paano naghihinagpis ng panahong ito si Abraham. At sa pagkakataong ito, hindi po madali na mag-asikaso ng paglilibingan, pagbuburulan at paglilibingan at ikaw at the same time, ikaw pa yung ikay naghihinagpis. Sama-sama at halo-halo yung nararamdaman mo. No? Kung ikaw ay namatayan na, maiintindihan mo marahil yung hirap ng isang namatayan kung paano aasikasuhin, paano magdidesisyon, babaguhin, tatakbuhin ng iyong buhay pagkatapos nito. So sa pagkakataong ito, gusto nating tutukan kung ano ang nangyari sa pagbili ng property ni Abraham. I don't know kung kayo po ay nakaranas ng magbenta ng lupa o bumili ng lupa. So mas lalo po ninyong maiintindihan kung kayo po ay may karanasan na sa pagpa-purchase ng isang property. Okay? So puntahan natin. Ang tututukan natin is Genesis 23 verses 10 to 16. Okay? So nakita natin kung paano ang naging negotiation between Hittites and Abraham. At nakita natin from the beginning pa lang, smooth na kasi sinabi nila na kilala ka namin eh. Isa kang tanyag na tao. Ang tawag pa nga sa kanya sa Ingles, you are a prince of God. You are a mighty prince, ang tawag sa kanya. Meaning, siya po'y tinuturing na sikat, tanyag na tao sa panahon na yon sa loob ng lupang Kanaan. Sa loob ng lupang Kanaan, makikita natin sa bayan na ito, sa Hita, itong mga taga-Heteo, makikita natin itong mga Heteyong ito, makikita mo yung kanilang pagkilala
no, kung sino ang taong kanilang kausap. At dahil kilala nila si Abraham bilang mighty prince, no, sabi nga sa ibang salin, a prince of God, itong si Abraham ay kilala nila syempre pag ikay tanyag, pag ikay tanyag at ikay tinuturing na prinsipe, meaning to say, ikaw ay mayaman. Syempre, may mga tauhan, may mga gamit, pero itong prinsipeng ito ay tinagurian ding prince without anything na meron siya na pwede niyang ariin sa loob ng walang lupa, walang ari-arian, walang kanya. Ayan. Siya yung prinsipe na wala man lang kahit isang lupa. Kahit lupa sa paso wala. So, yun ang meron lang siya ay may pera. Meron din naman siya mga ari-ariang napundar. Pero mga alagang hayop, pero wala po siya talagang sariling lupa kung mapapansin ninyo. So imposibleng maging prinsipe ang isang prinsipe o maging hari ang isang hari nang wala siyang nasasakupang ari-arian o lupa. Okay? So tingnan natin kung ano mangyayari sa buhay ni Abraham at kung paano niya nabili yung property. Yan po yung aabangan natin. Amen? So magandang umaga po sa ating lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Nawa po ma-enjoy natin yung mensahe ng Panginoon sa Genesis 23 verses 10 to 16. Yan po yung tututukan natin. Sa verse 10, balikan natin muna. Sabi sa last part, humingi siya ng tulong na kausapin ng mga Heteo, kausapin ninyo, tulungan nyo ako na kausapin si Ephron na anak ni Zohar. So meaning to say, nahingi siya ng tulong sa mga Heteo, kausapin nyo naman si Ephron. Ibenta niya sa akin yung lupa na yon, yung kuweba niya na nasa tabi ng bukirin sa Macpela. No, sabi sa verse 10, sa unang pagkakataon, nagulat si Abraham na nandoon pala si Ephron nakaupo kasama ng mga kababayan niyang Heteo. Nandoon pala nakaupo. Doon sa harapan ng mga Heteo, nandoon mismo si Ephron na kanyang tinutukoy. Kasi si Abraham, sigurado na siya, alam niya kung saan ang bibili niyang property. Kaya nga, nung siya'y lumapit sa mga Heteo, nakipag-negotiate sa mga Heteo, alam niya din kung sino at ano ang kanyang bibilin. Mahirap po bumili ng property na hindi mo alam kung ano talaga ang gusto mo. Amen. Hindi po pwede na bahala ka na, hindi pwede. Pag bibili ka ng property, aalamin mo dapat at gusto mo yung property. Inaalam mo, malapit ba ito sa ganito, advantage ba ito sa iyo. Hindi po pwedeng lahat ng kailangan mo wala doon sa lupa bibilin mo. Yan, amen? So dapat kung bibili ka ng isang bagay, alam mo na magbebenepisyo ng malaki sa iyo. Amen. Tama? So tingnan natin kung ano ngayon ang mangyayari. So, nung iniisip niya si Ephron, humingi siya ng tulong sa mga Heteo, nandoon si Ephron, kasama ng mga Heteo, ng kababayan niyang Heteo, kandoon mismo yung taong tinutukoy niya. Kaya sumagot siya kay Abraham. At naririnig ng lahat ng Heteo na nagtitipon doon sa pintuan ng lunsod. So, ito po ang sabi niya. Sa Ingles, pag tiningnan niyo po yung English po, mamaya titingnan natin no po. Sa verse 11, sa harap ng mga kababayan ko, sabi ni Ephron, sa harap ng mga kababayan kong Heteo, ibibigay ko sa iyo ang buong bukirin. Ibibigay ko sa iyo yung word. Hindi bibilin. Hindi yun ang pinag-uusapan nila ni Ephron. Dahil yun ang gusto mo, dahil nga sabi nga, mamili ka, yung pinakamabuting paglilibingan, sabi ng mga Heteo. Ang sabi naman ni Ephron mismo, dahil yan ang gusto mo, ibinibigay ko sa iyo yung buong bukirin. Isama mo na rin yung kuweba. Ibibigay ko rin sa iyo. At maaari mo na doong ilibing ang asawa mo. Naalala niyo po yung 3 P. Anong meron at anong daladala ni Abraham? Pangako ng Diyos, yun yung unang P. Yung pangalawa na pinag-usapan natin, yung pagtitiwala at pananampalataya ni Abraham sa Diyos, sa pangako ng Diyos. At yung pangatlo, ano ang hawak niya? Pangako ng Diyos, pabor ng Diyos sa kanya na alam niyang
hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ito pong lahat ng nangyayaring ito ay pabor. Sino mag-aakala, nakikipag-negotiate ka lang, nakikipag-usap ka lang, pagkatapos magugulat ka, hindi mo pala kailangang bilhin, kundi ibinibigay na sa'yo dahil inirerespeto ka nila. Tama? So, ang sabi ni Efron, kung yun ang gusto mo, sa harap ng mga kababayan kong Heteo, ibibigay ko sa'yo yung buong bukirin. Pati yung kuweba. Grabe, oh. Favor yan, mga kapatid. Say favor. Pabor yan, mga kapatid. Amen? May mga bagay na binibigay na pabor ng Diyos ay higit pa sa iyong inaasahan. Tama? So, hindi lang lupa, pati kuweba na ibigay na. Kaya sabi niya, maaari mo nang ilibing ang asawa mo. Amen. Eto na. Sabi sa Ingles, mga kapatid, ang tawag po ni Efron sa kanya, "No, my Lord." Kasi pinipilit niya, bibili sana ako ng lupa. Ang sabi niya, "No, my Lord." No, nakita niyo po yung respeto. Kaya sabi niya, he said, "No, my Lord, listen to me. Makinig po kayo sa amin. Makinig po kayo sa akin." Tingnan niyo po yung favor na to, ha. I give you the field, I give you the cave, and that is in it. I give it to you in the presence of my people. Bury your dead. So, tatlo yung nakita ko dyan, mga kapatid, na gusto ko i-share sa inyo. I give you the field, I give you, ano sabi? The cave. Next, I give it to you in the presence of my people. So, I give you the field. Nakita nyo? Nakita nyo yung promise? I give you, I give you, I give it to you. Praise God. So, nakita nyo po, kung mapapansin nyo, parehas din po ng statement yung mga kababayan niyang Heteo. Naalala nyo yung verse 5 and 6? Ginoo, makinig ka muna sa amin, sabi ng mga taga-Heteo. Kilala namin kayo Itong mga Heteong ito, itong Hittites na ito, kilala niya Kaya maaari makinig muna kayo sa amin. Listen. Tapos sabi nga rin yan, parehas din yan. Listen, my Lord. Ibig sabihin, inirerespeto nila si Abraham sa pagkakataong ito. So nakita natin, gaya ng nangyari sa verse 7 ng chapter 23, bilang pagtanaw ng pasasalamat at malubos na utang na loob, pasasalamat at utang na loob sa pabor at respeto at pagmamahal at pagrespeto talaga yan mga kapatid no? At paggalang, nakita po natin ang pagpapakumbaba ng isang lingkod ng Diyos na si Abraham bilang tanda ng pagpapasalamat sa harapan ng mga Heteo. Alam niyo po, ang isa sa mga ino-honor natin kung bakit ino-honor natin sa Lord at pinagpapasalamat natin sa Lord na ipinapakita niya lang sa isang lingkod na si Abraham na meron na siyang lahat, na nasa kanya na ang lahat. Makikita natin sa gitna ng pag-inagpis, maganda o mabuti, marunong siyang tumanaw ng pasasalamat. Amen. Masarap na makasama, masarap na may kasamang ang tao ay marunong magpakababa, marunong magpasalamat. No? Sa gitna ng mga nangyayari, mabuti man o masama, marunong siyang magpakababa, marunong siyang magpasalamat, at marunong tumanaw ng utang na loob. Ito po yung pagpapakita lamang ni Abraham na talagang ang Diyos ay sumasa kanya. Alam niya na sino siya at alam niya kung ano siya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao. Amen? At masarap nga naman tulungan ng mga taong mapagpasalamat. Amen? Kaysa sa mas masakit yung binigyan mo na, matigas pa. Hindi man lang marunong magpa-thank you kapag siya ay nagkakaroon ng mga bagay na ginagawa sa kanya. Hindi marunong magpasalamat. So, ito po yung pagpapakita sa atin na mismong si Abraham na nirerespeto at bilang isang tanyag na tao ay marunong tumanaw ng pasasalamat sa harapan ng mga taong gumagawa sa kanya ng mabuti.
Amen. So, ang ganda ng picture na ito na pinapakita sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, si Efron may malaking bahagi siya. Etong si Efron, isang pangkaraniwang pangalan pero malaki po ang naging papel nito sa buhay ni Abraham dahil kay Efron ay magkakaroon siya ng sarili niyang lupa na matatawag na kanya. Hindi na siya kailangan maging dayuhan pa, hindi na siya kailangan para hindi na siya nagmamakaawa kundi binibigay na nga sa kanya. Pero ano ang naging tugon ng lingkod na si Abraham? Ano ba ang kanyang main concern? Ano ba ang kanyang main purpose? Gusto niyang bumili. Gusto niyang mag-purchase. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang lupa na hindi basta ibinigay lang, hindi lang basta nirentahan lang. So ito ay gusto niya as binibigay na sa kanya, hindi dahil sa siya'y ma-pride, kundi gusto niya na magkaroon siya ng sariling kanya. Tama? So hindi lang po ito sign of respect sa verse 12, pero ito'y formality na po ito. Meaning to say, formality na rin para maging opisyal at legal yung kanilang naging usaping pagbebenta ng ari-arian ni Efron kay Abraham. Okay? So sabi ni Efron, hindi lang, balikan natin yung English mga kapatid. Hindi ko lang binibigay yung lupa. Pati yung kuweba, binibigay ko na rin sa iyo. At binibigay ko ito sa harapan ng maraming tao. Ang mga taong ito ay yung mga kababayan kong sarili. Ito yung mga Heteo. Alam niyo po, kapag kayo po may karanasan sa pagbili at pagbebenta ng lupa, actually, isa sa mga proseso para noong araw sa pagbili ng mga property, kinakailangan merong tinatawag na publication. No? Ipapublish mo pa yan sa mga tao, sa dyaryo. Sa panahon natin ngayon, meron din tinatawag na publication. Na kung saan, you have to notify people, the public, no? Notify the public na merong lupa na binebenta at baka kasi merong mag-apela. So merong kasing appeal sa mga tao at within 2 years na wala pong nag-appeal doon sa property ay magiging on the go yung iyong pagpo-process. So napakahalaga ng tinatawag na publication. Tama? Pagjajaryo. Ginajaryo para ma-notify at makita mo yung documentation, ido-document sa dyaryo, ipapublish para po lahat ng tao makakita na ang may-ari na ng property na ito ay ito. So kasama yan sa publication, sa paglilipat. Isa sa mga pinakamasaklap na senaryo pagdating sa paglilipat ng mga property ay talagang ito. Pag bumili ka ng lupa, hindi mo lang kasi babayaran ng pera No? Ito kasi binibigay Paano naman to? Parang deed of donation naman ito. So, bilang pasasalamat, nakita natin, ito rin po ay formality na kung saan gusto po nila maging opisyal, gusto ni Efron na maging legal ang kanilang usapan. Hindi lang basta-basta usapang laway, usapang hangin. Mahirap pong bumili ng property ng usapang laway lang mga kapatid. Kailangan may papel, may kasulatan, kaya nga may deed of sale, wag kang bibili ng property nang hindi mo na-verify yung titulo. Napakahirap bumili ng property na hindi mo naiintindihan yung binibili. Pero ito kasi binibigay. So sa verse 13, makikita natin, ang sabi ni Abraham kay Efron na naririnig ng lahat, makinig kayo sa akin. Sabi ni Abraham. Nagpapasalamat marahil sa kanyang puso, nagpapasalamat siya, pero hindi yon ang kanyang goal. Kaya sabi niya, makinig kayo sa akin. Babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo, Efron, ang bayad ko para mailibing ko na doon sa kuweba na yon, sa lupaing iyon, ang asawa ko. So yan ang nais ni Abraham na mangyari. So makikita natin mga kapatid, sa puntong ito ay malinaw na gusto niya na maging legal at tama ang proseso, no? So pinupunto dito mga kapatid,
yung pagharap nila sa mga tao, sa mga kababayan ni Efron na Heteo, is a public witness ang nangyayari, no? Kontrata na yan eh. Hindi ibig sabihin na binibigay na walang bayad, kundi inaalok nga lang. Ang problema dito, sinasabi ni Abraham, ang gusto niya, bayaran ko. Eh, napakaganda ng ganitong klaseng transaction. Di ba? Isipin nyo mga kapatid, sa verse 13, sinasabi niya, nang naririnig ng lahat, makinig din kayo sa akin, gusto ko bayaran. Sa harapan ng mga kababayan ng Heteo, gusto kong bayaran ang lupa na ito para mailibing ko ang asawa ko. Sa verse 14, sumagot si Efron, Ginoo, ang lupa ay nagkakahalaga ng 400 pirasong pilak, 400 pirasong pilak. Pero ano naman iyon sa ating dalawa? Napakaganda. Ano naman yun sa ating dalawa? Sige, ilibing mo na asawa mo. So parang sinasabi niya, ang halaga ng lupang ito ay 400 na pirasong pilak, no? 400 pirasong pilak. Pero ano naman yun sa ating dalawa? Okay lang yun. Bayaran mo, hindi, okay lang yan. Basta ilibing mo ang asawa mo gaya ng nais ng puso mo. Ilibing mo doon ang asawa mo. So kung ganito ang binibilan mo ng lupa at kung ikaw naman ay nagbebenta, ganito din ang iyong binebentahan, ang buyer at seller, no? Meron kayong smooth business transaction. Pero hindi lahat ganito ang eksena. Hindi lahat ng bibilan mo ng property ay maayos kausap. Tama? Hindi laging ganito na walang mainitin ng ulo, walang nagrereklamo, wala sa mga buyer and seller ang nang-i-scam. Kadalasan mga kapatid, kung bibili ka, hindi sasabihin sa iyo ng seller kung ano yung mga problema dun sa lupa. Magugulat ka na lang kapag na-verify mo na. Meron nga po yung ilan, bibili ng lupa, may hawak na deed of sale, nagulat sila, hindi naman pala sa kanila, hindi naman pala sa tunay na nagmamay-ari yun, nakasanla naman pala yun. Magugulat po kayo, may mga ganung senaryo, may mga ganung pangyayari na nagugulat na lang, na bigla-bigla na lang, magugulat ka na yun naman pala may nagmamay-ari ng iba, ibinenta na pala sa iba. So napakahalaga pag bibili ka na magpe-purchase ka ng property, napakahalaga na i-verify mo muna kung legit ba yung titulo. Wala bang may arrears dyan? Wala ba yan, hindi ba yan nasanla? Baka mamaya nasanla yan. So, napakaganda ng transaction. Very smooth ang kanilang naging transaction between Abraham and Efron. Walang naging problema. So, sinabi po ni Efron kung magkano ang halaga nito, no? Ang sabi niya, 400 pirasong pilak ang halaga ng lupa. So, kaya lang, ang sabi niya nga, nagkaroon sila ng friendly deal sa isa't isa na wag na natin, ano naman yung sa ating dalawa, ilibing mo na ang asawa mo. So, meron akong share sa inyo. Ito. Isa sa mga picture na ito, gusto ko, lakihan ko mga kapatid. Ito po ay, kung familiar po kayo sa SM Sangandaan, meron po diyang isang property sa SM, sa gitna po ng SM, merong nag-iisang bakery sa gitna niyan na hindi pa rin binebenta. Okay? So, ano ibig sabihin ko? Meron kasing mga tao na talagang mahusay pagdating sa lupa. Sinishare ko lang po ito mga kapatid, no? Na hindi lahat ng katransaksyon ay smooth kausap. So, sa puntong ito mga kapatid, makikita nyo sa gitna po ng SM, meron po diyang isang lupa sa gitna na yan na may building na kakaiba. Yan po yung lupain na kung saan matagal na pong inaawitan, matagal na pong nais bilhin, kaya lang hindi nila mabili-bili. Isipin nyo po, sa gitna ng SM, meron pong building doon. Yan po yung isang bakery, no? Ang may-ari po niyan ay isang Chinese, kung doon ako nagkakamali, at hindi po niya binebenta yan kahit milyon-milyon pa ang inaalok sa kanya. No? Nakikita natin yung sitwasyong ito. Compare kay Abraham at kay Efron, makikita natin,
maraming commentators ang nagsasabi na kung ikukumpara daw po yung presyo nito, marahil, sabi nga, dinoble daw ni Efron yung presyo na 400, yung 400 na pirasong pilak ay doble sa halaga ng lupa. So, bakit ko pinakita itong bakery ito? Marahil, dalawa lang yan eh. Ayaw ng may-ari na ibenta yung kanyang sariling property, o marahil gusto niya pang mag-mature ang property at mabenta ng hindi lang basta dalawang patong, kundi maaaring higit pa, 3, 4, 5, 6 na patong ang lupang ito. So ano po ang pinupuntos ni Pastor dito, mga kapatid? So makita ninyo, mga kapatid, na sa buhay, talagang makikita natin kapag hindi iyo, kung hindi bubukol, hindi uukol. Tama? Sa puntong ito, mga kapatid, yung sinabi ni Efron na halaga ng lupa ay hindi po akma doon sa pagbibila ng lupa ni Abraham. So nag-overpricing si Efron dito. So dihado si Abraham, pabor na pabor kasi kay Efron yung gagawin niya kung bibilin. No? So parang ang dating nananamantala ba to si Efron? Kumbaga kasi mukhang desperadong makabili ng lupa si Abraham. So sa puntong ito, nagpresyo agad siya ng 400. Kasi desperado. Alam niyo po, ganyan eh. May mga tao talagang desperado. Kaya meron tinatawag na spot cash. Na kung saan, katulad yan, kapag bumili kayo ng property, halimbawa ng isang loan lot sa isang memorial, kapag may mga tao na mahusay eh, habang bagong bukas, bibili yan eh. Para kapag may nangailangan ng lupa, mabebenta niya ng 3 beses. Ganun yung tinatawag na spot cash sa mga memorial naman. Ganun din naman sa mga subdivisions, no? Sa mga townhouses. Bibili ng mga property tapos ibebenta. So bibili nila ng mura, bebenta nila ng triple. So, ganun yung mga style ng mga tao, yung ibang mga mayayaman. Kaya nga napansin nyo, yung mga tanyag na bumibili ng real property, yung mga lupa na ekta-ektarya sa mga probinsya, ang may-ari niyan, Bilyar, no? Abaya, bibili niyan, mga Ayala, bibili nila yan. Alam nyo kung bakit bibili nila yan sa murang halaga? Mabibili nila ng murang halaga. Tapos papatayuan nila yan, o gagawin nila, magmamature yan, hanggang sa ma-develop yung area, hanggang sa mamaya may magtatayo na dyan ng mga malls, ng SM, ng Ayala Mall, nako, ng ang daming mga mall na mayayaman. Alam niyo po, pag na-develop yun, hindi lang 4 na beses, maaaring triple ang kanilang makukuha o 10 beses dun sa presyong kanilang nabili. Ganun po katindi ang real property. So maaari kapag ikaw ay nagbebenta, kapag nakikita mo ang tao ay nangangailangan ng todo, so gagamitin mo na ang iyong ang iyong karapatan sa iyong nais hingin, no po? Pero sa totoo lang, may batas po tayo na nagsasabi lang kung magkano lang ang talagang halaga ng lupa. So sabi ng mga commentators, mga Bible commentators, nag-overpricing daw po itong si Efron. So hindi na nakipagtalo si Abraham, at syempre, may pera si Abraham, hindi niya kailangan tumawad, hindi niya kailangan magmakaawa, kundi kaya niyang bilhin yung 400 pirasong pilak. Kaya niya. So mukhang mas mahalaga sa kanya ang lupa kaysa sa halaga nito. Okay, nakita niyo po, mas mahalaga kay Abraham ang lupa kaysa sa halaga nito. So balikan natin. Sa verse 16, sa last verse, nakita natin, pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Efron. Kaya nagkilo siya ng 400 pirasong pilak ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangangalakal. At ibinayad niya ito kay Efron sa harap ng mga Heteo. So, nagkaroon ng bayaran, nagkapirmahan, nagkaroon ng deed of sale, pirmahan doon, harapan, kaliwaan, ang bigay ng pilak, na kung saan binigay ni Abraham ang 400 pirasong pilak kay Efron, ibinigay naman ni Efron ang kanyang maaari wala naman dokumento noon sa harapan ng mga Heteo. Yun ang kanilang naging basis
sa pagpaprocess ng lupa at pagbibenta ng lupa sa harapan ng mga kababayan sa Heteo. Okay, so meaning to say, it's a done deal, transaction completed. So sa puntong ito mga kapatid, isa lang ang napakitaan natin, isa lang ang napatunayan natin, kapag kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. Amen? So nais ko idagdag, hindi lang pabor ang kailangan natin, kundi yung pamamaraan ng Diyos, hindi mo kayang sagasaan, hindi kayang pigilan kapag binigay ng Diyos, ipinagkakaloob yun ng Diyos. Amen? You have the favor of God, you have the ways of God. So naalam mo kung paano pararaanan ng Diyos yung mga bagay na alam niyang ipinagkaloob sa atin. Minsan may mga bagay na pinipilit tayo sa ating buhay na hindi naman kalooban ng Panginoon. Maraming pagkakataon na pinipilit natin na sinasabi natin ito ang tama, pero hindi naman pala yun ang tama. Sinasabi natin sa ating sarili na kahit hindi naman ito ang tama, kaya darating ang pagkakataon, napapansin natin, pinipigilan tayo. May mga tao na mismo yung kausap natin ay nagkakaproblema. Kapag may mga ganyan tayong transaksyon, makikita natin, isang paalala itong naging transaksyon ni Abraham. Naging smooth ang lahat. Hindi niya kailangang magmakaawa, hindi niya kailangang harangan, hindi niya kailangang magkaroon ng kahit na anong problema sa kanyang pagbili, kundi naging smooth ang lahat. Naging smooth transaction ang lahat, naging done deal, naging friendly deal ang nangyari sa kanila ni Efron. Bakit? Kasi alam natin, kasama ng pamamaraan ng Diyos ay talagang pangyarihin ang kanyang magandang plano para sa ating buhay. Nangako siya kay Abraham. At ito kamatayan ni Sarah ang pasimula ng kauna-unahang lupa na pagmamay-ari mismo ni Abraham sa loob ng lupang pangako. At ito po'y naging simula na ng mas maganda pang haharapin ng kanilang salinlahi. Alam natin mga kapatid na mahalaga na meron tayong yung ating magiging ari-arian. Alam natin na ang Diyos ang nagkaloob. Alam ni Abraham sinong nagkaloob nito. At alam ni Abraham kung ano ang kayang gawin ng Diyos para siya'y magkaroon ng sarili niyang lupa. Hanggang sa ngayon, ang Cave of Macpela ay naging libingan ng pamilya ni Abraham. Dito po inilibing sa Cave of Macpela si Sarah, si Abraham. Ganon din si Isaac, si Rebecca, si Jacob at si Leah. And even today, sagrado po ang lugar na yon ng mga Hudyo, mga Kristiyano, kahit na ang Muslim. Ginawa nilang sagrado ang lugar na iyon dahil alam nilang ito'y ipinagkaloob ng Panginoon sa lingkod na si Abraham. Isa sa pinakapagpapasalamat natin sa Panginoon, yung naging example ni Efron. Napapansin natin, maliit na bagay lang yung kanyang ginawa, pero napakalaki ng implication nito. Nakita natin na nagbigay ito ng significance, ng significant claim na meron na talaga at meron ng tinupad na pangako ang Diyos na aariin nila ang lupang ito. The land na pinramis ni God sa kanila, ang siya nagbigay sa kanila ng maliit man lang sa panahon na yon, maliit pa lang, pero it's a good start. Minsan, mga kapatid, sinisimulan ng Diyos sa mga maliliit na bagay at ipinapakita sa iyo ng Diyos sa mga maliliit na ito. Ngayon, pasulang yung nabili mo. Sa susunod, may sarili ka ng lupa. Ngayon, nakikitira ka lang. Sa susunod, hintayin mo lang kalooban ng Panginoon. Pangyayarihin niya yan. Basta magtiwala tayo sa Kanya, kumilos tayo. Tingnan natin yung mga pangako ng Panginoon para sa atin. Magsikap tayo.
at samahan natin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, makikita mo ang pabor ng Diyos, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya bibitawan sa panahon ng iyong mga pangangailangan. And soon, makikita mo, one day, minamasid mo ang iyong sarili kung paano tinupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa iyong buhay. At naniniwala po ako, magpapasalamat ka ng lubos dahil minsan sa iyong buhay nakita mo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, at sa buhay ninyo, sa inyong kinabubuhay. Makikita mo yung kabutihan ng Panginoon sa inyo. Ngayong umaga, ating pasalamatan ang buhay na Diyos sa kung anumang ipinagkakaloob niya sa atin. Kung meron man tayong hinihintay sa Kanya sa mga oras sa sandaling ito, kung ikaw ay may hinihintay sa Panginoon, isang paalala to ng Panginoon sa iyo. Kapag oras na ng Diyos at kalooban ng Diyos, walang sinong kayang pumigil nito. Ulitin ko po, kapag oras na ng Diyos at tutugunin na ng Diyos, walang sino man at walang kahit na anuman ang pwedeng humadlang sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Kagaya ni Abraham, sa kabila ng paghihinagpis sa kamatayan ng kanyang may bahay, nakita niya pa rin ang pagkilos ng Diyos, ang paggawa ng Diyos sa kanilang buhay. So meaning, in good times and in bad times, God is still working on our behalf. God is still working sa mga panahong hindi natin nakikita. Sa ngayon, maghintay tayo. Alam natin ang Diyos tutugon sa atin. Ang importante, makita ng Diyos na tayo'y naniniwala sa Kanyang pangako, nananampalataya sa Kanyang pangako, at makikita mo yung pabor ng Diyos at samahan pa natin yung pang-apat, yung pamamaraan ng Panginoon sa pagtupad ng Kanyang mga inaipangako. Purihin ang Panginoon. So, huwag kang bibitiw. Huwag tayong bibitiw. Kapit lang, manampalataya lang, dahil the Lord will make it happen sa buhay natin. Amen? Handa ka na ba? Ready ka na ba sa pagtupad ng Diyos sa Kanyang mga pangako sa buhay mo? Kaya itong pag-purchase ni Abraham ng kanyang sariling lupain sa lupang pangako ay paalala sa atin na minsan sa ating buhay, no, tutugon at tutugon ng Panginoon. Just don't give up. God is now working on your behalf. Let us all pray. Ama naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang paalala na ito. Maikli, pero napakayaman. Maikli, pero punong-puno ng inspirasyon at paalala. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala sa amin na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Na walang imposible sa Diyos na may-ari ng lahat. Sa tingin ng tao, wala kami. Pero sa tingin mo, O Diyos, meron kami. At ang Diyos na aming pinananampalatayanan ay Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Minsan, Lord, yung aming expectation, yung aming iniisip, higit pa doon ang gusto mong ipagkaloob. Kaya we thank you for your goodness. Tulungan mo kami na huwag kang pangunahan sa mga bagay na kaya mong gawin sa aming buhay. Tulungan mo kami na huwag naming pangunahan yung magandang plano mo sa aming buhay. Upang hindi kami magkasira-sira, hindi kami magkawindang-windang, hindi kami mawala sa direksyong nais at gusto mo sa aming buhay. Sa mga kapatid ko na naghihintay sa pagtupad ng Diyos sa Kanyang pangako sa inyo. Ngayon tayo inaanyayahan ng Panginoon na mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Lupa pa lamang ito, pero alam natin ang Diyos, hindi tayo bibiguin. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na maging kaawa-awa at aba dahil may Diyos na kayang magkaloob at magbigay ng ating mga pangangailangan. Salamat, our dear God. Thank you, dear Holy Spirit.
we worship and we honor and we glorify the name of Jesus sa napakagandang mensaheng ito, Panginoon. Kaya Lord, help us, give us more patience, Lord God, para sa aming iniintay mula sa katugunan ng aming mga panalangin mula sa iyo. Maraming salamat, Lord. We know ang pinaka-the best ay yung kaloob mo. Kung meron man pinaka-the best ay yung binigay mo. At yun po ang aming hihintayin sa aming buhay. Maraming salamat. We bring back all the glory, honor, and praise, even thanksgiving. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. And I hope and pray na na-enjoy mo yung magandang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. At nawa ay gamitin ka ng Diyos na maging blessing, no? Pag tinugon ng Panginoon, pag pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga pangako sa iyo, no, huwag mo kalimutan na pasalamatan ng Diyos. Huwag mo kalimutang ibalik sa kanya ang lahat ng pasasalamat dahil deserve niya 'yon. Ano man ang ating tinatanggap sa buhay araw-araw, ayan ay dahil sa biyaya, sa walang humpay na biyaya na siyang bumubuhay sa atin sa mga sandaling ito. Maraming salamat. Glory to God. No? Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. Nawa ay gamitin ka ng Diyos para maging pagpapala sa bawat isa sa atin, sa ibang tao, lalo na sa kanyang iglesia. At magpasalamat tayo at magbalik ng ating mga kaloob at ikapu sa ating Panginoon kahit tayo nasa online lamang. Maraming salamat muli. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Purihin po ang Panginoon.